Ang lalaking ito ay tiyak na isang henyo. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga blok ng bakal upang makabuo ng isang meteor hammer. Pagkatapos, mabilis siyang sumalok ng isang sandok ng tunaw na aluminyo mula sa hurno gamit ang isang malaking kutsara at ibinuhos ito sa mga hulmahang bakal na may hugis singsing na nakaayos sa dalawang hanay. Habang dumadaloy ang aluminyo sa mga hulmahan, Dwight nagbangaron ng hugis at tumitigas. Sa pamamagitan ng pagpapalamig, gamit ang tubig sa ibaba, kaya nabubuo ang mga bilog na aluminyo studs. Kapag handa na ang mga aluminum studs, inalis ang mga ito at inilagay sa isang hurnong may mataas na temperatura para sa preheating. Pagkatapos, naghanda ang mga manggagawa upang gamitin ang mga ito bilang materyales upang lumikha ng isang natatanging bagay at maaaring ito ang unang beses mong makakita ng ganitong bagay. Bago ito gawin, ang pinainit na aluminyo studs ay unang inilagay sa isang makina upang gulungin at patagin. Kaya mula sa bilog na hugis ay naging hugis oval na aluminyo na mga plato. Ngunit ang hugis oval ay pansamantala lamang. Pagkatapos, iniikot ang pwesto ng aluminyo na plato at inilagay muli sa makina upang muling iproseso. Sa pamamagitan ng malakas na pagpipisil ng makina, tumitibay ang aluminyo na plato habang palaki ng palaki ang ibabaw nito hanggang sa maging bilog ang hugis. Pagkatapos, ang sobrang gilid ng aluminyo na plato ay pinuputol upang ito ay maging mas maayos at makinis. Sa puntong ito, ang material ay ganap ng handa. Pagkatapos, kinuha ng manggagawa ang isang aluminyo na plato at inilagay ito sa isang hydraulic machine. Sa pamamagitan ng matinding pagpipisil at paggamit ng hulma, ang patag na aluminyo na plato ay napipisil at nagiging isang tatlong-dimensyonal na aluminyo na palayok. Ngunit ito pa lamang ang unang hakbang ng proseso. Gamit ang hugis na ito bilang base, ikinabit ng manggagawa ang maliliit na hubog na bakal na piraso sa mga roller ng lathe machine. Matapos tipunin at ipirmi gamit ang mga singsing na bakal, nabuo ang isang meteor hammer na hugis na istruktura. Ang istrukturang ito ang magsisilbing hulma para sa susunod na hakbang. Sa pamamagitan ng paggipit ng aluminyo na palayok sa hulma na ito at pagpapaikot sa mga roller, ginamit ng manggagawa ang isang bakal na pangsungkit upang pindutin at alugin ito sa isang natatanging hugis. Sa pamamagitan ng husay ng manggagawa, ang pagpipisil at paghuhugis ay sinunod ayon sa disenyo ng hulma, kaya nabuo ang pangunahing istruktura ng bagay. Sa puntong ito, dapat ay nahulaan mo na kung ano ang ginagawa. Tama! Isa itong aluminyo na palayok na may natatanging hugis sa ilalim. Matapos itong pakuluan sa tubig upang alisin ang mantika at linisin